kung ano yung pinagsabi natin. Okay na! Hindi pwedeng nagno-no-show kayo. Hindi pwede yung ganon. Tapos, no-show ka na, ikaw pa yung naninira sa Facebook. Tayo'y Pilipino. What the F? Nako, si Alam niyo po, mga kapatid, napakaliit po ng mundo para hindi makarating sa amin ni Romel Chica ang mga kwento sa iba-ibang bansa. Kilala naman po natin siguro si Easy Mill. Siya po yung Phil-Am rapper. First and only Pinoy performer na sumailalim po at kinuha ng label ni Eminem. Alam naman natin kung sino si Eminem. Siya ang humahawak ng karera ni Easy Mill. Doon po sa Calgary, sa Alberta, Canada, meron pong ginaganap doon na Fiesta Filipino. Taon-taon po yan. 3 gabi po yan, iba-iba ang mga performers. Sa isang gabi po dyan, naimbitahan po si Easy Mill. Pero hindi po siya dumating. Dahil hindi po tumupad sa kanilang pinirmang kontrata yung namamahala ng programa, ng show. Pero bago yon, nagbigay din sila ng pahayag na hindi siya makararating dahil hindi nga sumunod sa pinag-usapan. Di ba, Romel? Yes, yun na, hindi na dumating kasi nga nagpaalam at nagpaabiso naman na hindi sa dating kasi hindi nga nagkasundo sa mga pinag-usapan. Eto na. Aba, kahit naman sino na performer, kapag sinabi ng management nila na, no, you're not going kasi hindi tumupad sa usapan. Totoo. Dapat tumutupad sa usapan para yung performer dumarating. Darating. Diba? Yes. Eto na. Eto na. Sa isa po sa 3 gabi na yan, ay performer din si Ay de las Alas. Aba, kalain mo? Nagsalita pa na nagsalita ng laban kay Easy Mill. Hindi naman niya alam ang kwento. Ano yung nakalagay sa Facebook niya? Nasabi na, yung sa mismo sa video na, sa clip ng video talaga lumalabas na. Sa pinag-usapan, darating, pero hindi dumating. Tapos, ang pangit pa, so may sira, naninira pa kayo sa Facebook. Ganon. Ganon. Ang sinabi Ay de las Alas, meron ka na bang memory lapses? Naaalala mo, dyan din sa Canada, niloko ka ng isang producer. Nagsumbong ka dahil hindi ka binayaran. Nag-uumiyak ka, galit na galit ka. O sabi mo, hindi ka na ulit tutungtong dyan, na yun din ang producer. Ano, sa tindi ng pangangailangan mo, tumatanggap ka pa rin naman ng show do sa producer na sinasabi mo na nanloko sa'yo. Dapat iniintindi mo ang kapwa mo performer. Bakit hindi papayagan ng management na dumating si Easy Mill? Hindi binayaran. Yun lang yun. Huwag ka nang manira. Nagpapaka-relevant ka na naman. Ayan ka na naman. Naku, Randy Balaguer, paluin mo nga ng malakas itong alaga mong ito at maarya na naman pagiging taklesa. Doon siya pinupog sa mga komento. Ay, na parang, oo. Ang sabi, hoy, ay de las Alas, sawera ka. Di ba? Correct. Na bakit siya nagsasalita pa ng laban sa kapwa niya performer na dapat alamin niya muna daw ang kwento. Yung binasa niya dapat ang dahilan kung bakit hindi nakarating si Easy Mill para hindi naman magmukhang masama sa dating sa tao si Easy Mill. Alam mo, Romel, hindi nga niya kailangan ipagtanggol si Easy Mill eh. Huwag na lang siyang magsalita. Huwag na lang siyang magsalita. Yun lang naman yun eh, di ba? Pero dahil gusto niya mapag-usapan, gusto niya maging relevant, eto na naman, nagpakataklesa na naman siya, siniraan niya ngayon ang kanyang kapwa performer na si Easy Mill. Ano ang bumalik sa kanya? Bashing, di ba? Nakakaloka talaga. Eto, ang sabi ni Juris Dr. Channel, kung hindi rin naman alam ang buong istorya, mas mabuti pang huwag nang magsalita sa publiko. Mas nakadidismaya kasi kung puro po na agad kesa unawa. Sa showbiz, respeto at fairness pa rin ang the best para sa lahat. At kung ayaw ng gulo, huwag makisawsaw. Tama yan, Juris, di ba? Lalo kung wala ka namang alam tungkol sa kwento. Basta ka nalang magsasalita na naninira pa sa Facebook. Pareho lang kayong performer, nakaka-enkwentro ka rin ng mga producer na hindi nagbabayad.
Di ba? Nakakaloka ka. Grabe, grabe talaga. Ako, Randy Balaguer, nagpipigil pa kami ni Romela. Dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Okay. Ayan na. Matindi ang pangangailangan. Matinding matindi. Kaya ayan, kumampi. Kunin ka sana ulit dyan sa Calgary. Di ba? Saka kakampi mo sa mga namamahala ng show. Yun lang yun. Ito, sabi ni John, yan naman ang hirap kasi dyan sa mga ganyang performers na tulad ni Ai. Sausawera siya talaga kahit kailan. Bakit hindi niya parisan yung ibang performers na kesa makapanakit, nananahimik na lang? Itong si Ai, nawalan lang ng love life, nawalan na rin ng dignidad. Ano ba yan? Alam mo, eto, magpakatotoo tayo. Napakalaki talaga ng ginaganpan ng papel ng edukasyon sa isang performer, sa isang tao. Lahatin na natin. Kapag nakapag-aral ang isang tao, alam niya ang tama at mali. Alam niya kung kailan siya magbubuka ng bibig at kung kailan siya titigil. Yun ang tinatawag na edukasyon. Yung diploma, napakahalaga po niyan. Kaso Romel, hindi siya nag-graduate sa PNC natulad mo Diba? Hindi siya. Yan ang kwentuhan natin. Oo. Diba? Ayan, medyo-medyo na Si Randy Balaguer, PNU graduate mga teachers kayo, diba? Mahalaga po ang edukasyon sa tao. Talagang ito po yung mapanghahawakan natin talaga kahit wala tayong yaman. Sabi ni Neneng Putot, mahilig si Ai makisawsaw. Nawawala na siya sa sarili niya. Sabi. At sabi ni Eddie Latada, okay na po na kahit, hindi, ilublob sa drum pala ito. Okay. Pinipigilan ng aso nila Ruru, nanay, okay na, Miss Ai, okay na, hindi. Gumagano pa siya. Dire-diretso pa rin siya magsalita. Kaloka. Nanay, iba rin talaga itong iniwan talaga ni Wating-Wating si Ai. Iba rin talaga itong si Coco Martin, taas ang kamay ko. Dapat siyang pamarisan. Nagpapagod, nagsisikhay sa buhay, at hindi umaasa sa flood control. Sabi niya. Oo naman. Sabi ni Randy Balaguer, hello po, Nay, kagigising ko lang, hehe. Now ko lang po yan nalaman. Talagang walang makakalusot kay Nanay Christy. Aalamin ko po ang eksena. Ha ha ha, love you po, Nay. Yakap mo kami ng mahigpit kay Mama Lydia. Siyempre. Nako, Randy, kundi lang dahil sa iyo, dami pa naming alas dapat na ibubuga ngayon Alam mo naman, asan ba Calgary? Malapit lang sa Winnipeg, malapit lang sa Edmonton. Nandun ang aking mga anak-anakan. Natural! Meron bang makalulusot sa amin, di ba? Sa Calgary, ang dami-dami din naming kaibigan. Kaya ayaw nila kay Ai. Ayaw nila. Nagdadaldal daw, nang hindi naman alam ang kwento, siniraan pa si Easy Mill. Ai, mag-apply ka muna kay M&M. Kung tatanggapin ka sa record label niya. Okay? Yun lang yun. Di ba naman? Ano, Rebo? Commercial na? Ay, pwede pa. Magbabasa pa ako. Okay. Si Joe Florendo, hindi rin gusto yung mga taong taklesa. Ganon din si Nick Masangkay, si Louie Tolentino, at si Jun Morondos. Natural, walang may gusto sa mga sausawera na wala namang alam sa kwento. Okay? Mahirap talaga pag mga ganyan-ganyan. At saka bilang performer, alam naman natin yung ginagawa natin. Kaya pahabain kung hindi darating yung susunod na performer na ikaw yung nakasalang, pahabain mo kahit ano pang narinig mo tungkol sa performer yun, hindi mo siya sasabihin sa maraming tao kasi hindi mo nga alam yung backstory kung ano ang nangyayari. At saka kahit alam pa, hindi dapat nagsasalita ng laban sa kapwa performer, di ba? Kung di ba naman matindi talaga, Randy, ang pangangailangan nito di ba? Akaloka. Sabi ni John, may pasunong pa siya. Ai, shut your chin. Shut your chin daw. Ay nako, talagang pupuging ka. Akala mo si Easy Mill, barya-barya? Uy, sikat na sikat yung kanyang record na panalo. Panalo siya sa kwentong ito. Diba? Yung panalo. Pilipinong Pilipino. Diba naman?
Hay nako, maraming salamat po sa lahat na nagpadala ng opinyon at komento.